Yeah, what's up mga master? Mark Music here. May ituturo ko sa inyo mga master at sasagutin natin ito mga master. Ito ay requested video ng ating ka-master. Shoutout sa iyo master. Sir, tanong ko lang, ano po ang chords na gagamitin kapag nasa 4th fret ang kapo? Ang chord ay G, C, D, G, D, C, D, G. Paliwanag natin ito mga master, pero bago lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko. Sa sarili kong research, experience, nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! So ngayon, ipaliwanag natin itong mga master. Ngayon, di ako gagamit ng kapo mga master para maunawaan nyo kung gaano kahalaga na i-memorize mo yung mga nota dito sa ating frets. Kasi pag hindi mo memorize yung mga nota mga master, example, magkakapo ka dito sa 5th fret. Yan, may kapo dito. Then mag-G ka yan, G. Tatawagin mo yan na G. Kagaya sa akin dati. Kahit saan ako magkakapo, pag mag-G ako, tinatawag ko agad na G. Yan. Ito yung lagi kong sinasabi mga master na kailangan memorize natin yung mga nota sa fretboard, yung pagkakasunod-sunod. Ay turo ako dito mga master kung interesado kayo sa aking tutorial about sa fretboard mastery. Tinakil ko doon yung buo, dahan-dahan, at madaling maintindihan na kaya mong i-memorize, hindi ka naaabutan ng 1 linggo. Dahil yung mga nota dito sa ating fretboard is naglo-loop lang yan. Meron lang tayong 12 na notes na paulit-ulit. Hindi nagbabago yung sequence, paulit-ulit lang, naglo-loop lang. Sample ko lang sa inyo mga master, ito yung ating low E. Susundan lang natin yung ating musical alphabet. Yung 12 chromatic notes. Ito yun mga master. Pagkatapos mo ng G sharp, babalik ka talaga sa A. Then A sharp, B, ganun. So on so forth. So ngayon, titignan natin to mga master as reference. Dahil ito ay E, titignan natin dyan yung sunod niya is F. Kaya meron tayong F sa 1st fret. At F sharp sa 2nd fret. 3rd fret natin is meron tayong G. G sharp naman yung ating 4th fret at meron tayong A sa ating 5th fret. 6th fret natin is meron tayong A sharp. 7th fret natin meron tayong B. 8th fret natin is meron tayong C. 9th fret natin meron tayong C sharp. 10th fret natin meron tayong D. At meron tayong D sharp sa ating 11th fret. Then napapansin nyo dito mga master, 12th fret, bumalik lang din tayo sa E. Kasi paulit-ulit lang yan. Naglo-loop. Yun yung ibig kong sabihin mga master. So ngayon, dito na tayo sa ating ka-master. Na pag magkakapo daw tayo sa ating 4th fret, ano daw yung kalalabasan pag mag-G tayo? Ano daw yung ating chords? Ito muna ang dapat natin maintindihan mga master na yung kapo is parang nut lang yan. Ito yung nut natin na inusod. Na yung nut na to, pag maglalagay tayo ng ganitong shape, actually mga master, ito ay shape. Yung tinatawag natin na cage system. Ito palang mga shape na to is movable. Yung 5 shape. Ito yung una. Yung sinasabing cage, meron tayong C shape, A shape, G shape, E shape, at meron tayong D shape. Na lahat ng yan is movable. Ito yung pinaka-basic example mga master. Yung E natin, ito. E major. So dahil not ito, yan yung ating shape. Then pag mag-F na tayo, iusod natin itong shape na to. Take note, itong shape na to. Yan, iusod natin. Pero syempre, mag-shift tayo ng daliri para meron tayong mababar. Yan, meron tayong bakanting 1 daliri. So, yung shape na to, hindi ko babaguhin yung shape na yan. Mag-shift lang ako ng daliri. So, ganyan, isi-shift ko lang. Then, meron na akong access dito or may free akong extra daliri para makabar ako. Then, yan na yung ating F major. Pag iusod ko yan, usod ko, balik sa E.
Yan. Susundan na natin ito yung 12 na notes na pagkakasunod-sunod. So F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Yan. Kaya magkatunog sila, oh. Yun siya mga master. Yan yung tinatawag na movable shapes. Nasa isang chords is meron tayong 5 shapes. Sample natin mga master yung D na chords. So, pinaka-common na sa atin itong D na chords. Ito. Yan. Common na sa atin yan. D shape na D. Then, common din sa atin ito yung 5th fret dito sa ating A string. Then, ganun gagawin natin. So, meron na tayong A shape na D. Yan siya, oh. Yan. Usod lang. Yan. Kaya nakuha natin yung A shape na D. Magkakatunog yan sila. Yan. At common din itong chords na to, yung E shape na D. So, ilalagay lang natin sa 10th fret. Kumbaga, yung kaninang example natin na F na inusod-usod natin. Yan. Yan siya. So, nakukuha din natin to. Common din ito. Yan. E shape na D. Pakinggan nyo. So, ngayon, ito yung tricky. Yung C shape. Ito yung hindi common sa ating mga beginners. Yung shape na to. Yung C shape at G shape. Sa C shape na D, meron tayong, kung may C shape tayo, iusod natin siya ng dalawa. Sa dalawa. Kasi ito yung pinaka-root natin na nota, yung D. Ngayon, ang tricky part nito mga master is mag-shape tayo ng mga daliri. So, yung ring finger natin, papalitan ng pinky finger. Tapos, yung middle finger, papalitan ng ating ring finger. Yung ating index finger, papalitan ng ating middle finger. Para meron na tayong bakanting isang daliri para iipit natin dito. Yan na. Nakuha na natin yung ating C shape na D. Yan. Pakinggan niyo yung tunog mo, sir. Halos pareho lang. G shape na D. So, alam naman natin na meron tayong D sa ating 10th fret. Ito. So, iusod lang natin yung ating G na shape. Yan, sa 10th fret. Then, ganun din yung gagawin natin mga master kasi kailangan natin merong access na isang daliri. Mag-shape ulit tayo. So, middle finger, gagawin niya ng ating ring finger. Yan. Then, yung ating point finger, papalitan ng ating middle finger. Yan, ganun siya. Steady lang yung ating pinky. At yan, meron na tayong bakanting daliri para sa bar. So, ibabar natin ito sa ating 7th fret. Yan. Nakuha na natin yung G shape na D. Pakinggan yung mga master. Yung C shape kanina, A shape, at E shape. Ganun siya mga master. Sa sinabi niya dyan is magkakapo daw tayo sa 4th fret. Yan. Sinadya ko talaga ngayon mga master na hindi magkapo para maintindihan nyo to. Example, yung ating knot, iusod lang natin yan dito sa 4th fret. Yan. Then, sabi niya yung G. So, emulate natin yan mga master. Titignan natin, ito yung ating knot. So, mag-GG tayo. Yan. At may nilagay siya na chords dyan. So, yan yung mga nakalagay ng chords. Yung iba naman is nauulit lang. Hindi na natin to isa-isahin yung mga chords na yan mga master kasi maintindihan nyo ito mga master. So, yung ano lang, yung mga involved na mga chords dyan nakasali. So, maglalagay ako dito. G, A minor, B minor, C, D, E minor. Yan yung mga involved dyan sa chords na sinasabi niya. So, dito yung ating capo sa 4th fret, din sabi niya G, C, E minor, A minor, B minor, yan, D. Yan yung sabi niya. So, yung G na nilagay niya dito is simple, titignan mo lang din yun yung mga pagkakasunod ng fret. So, ito ay E, open, then F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. So, yung G na ito, yung sinasabi niya na G, siya ay
B. Chords niya is B. Ito yung G niya, yan. Ito yung B natin, pakinggan nyo. Yan. So, siya ay G shape na B. At dito naman tayo sa A minor. Yung A minor niya dyan, so ito yon, may kapo tayo dito. So, ganito yung A minor niya. Siya ay C sharp minor. At yung chords ng B minor, yan, ito yung B minor. So, maglalagay siya dito. Yan, then dito. Meron tayong D sharp minor. Yan. At yung chords naman na C, ito yung C. Okay, emulate ko na yung C. So, ganito. Meron siyang E major. Yan. Meron na tayong C shape na E major. Yan. At yung panghuli, yung D, ito yung D niya. Yan. So, magkakapo tayo dito. Yan. Meron tayong F sharp major. Yan. Ito naman, yung shape na to is D shape. Nagkapo lang ako dito. Yan. So, itong kapo natin 4th fret. So, pag titignan nyo yung shape niya, D yan. Yan o. Nag-shape lang ako ng daliri. Yan. So, meron tayong F sharp major. Yan. So, ibig sabihin pala, yung mga chords na yan, ito, pag i-transpose na natin yan, yung mga chords ng request ng ating kamaster, is nasa family chords yan ng B. Yan. Ito yung tips ko sa inyo mga master. Pag-aralan nyo talaga yung fretboard para hindi kayo malito. Kahit saan kayo magkapo, alam nyo yung mga chords nyo kung saan. Kaya meron akong video mga master na shinare na yung kapo is hack yan para sa mga nag-i-start. Kasi ang kapo talaga is para yan sa nakakaintindi yung mga chords kung saan. Yan yung meaning ng kapo. Pero syempre, hindi natin pa alam yung mga yon. So, sana nagkaroon ito ng ideya sa inyo mga master at nasagot natin yung tanong ng ating kamaster. So hanggang dito lang video natin mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.